Gusto ko lang malaman kung hindi dito nagtatrabaho si Pyra, nasan siya? Saan siya nagtatrabaho? Yan ang hindi ko talaga alam. Huwag niyo na lang kung sanang banggitin na dumating ako. Huwag niyo na rin sanang banggitin sa kanya na alam ko na yung totoo. Anak, hindi ka ba mag-aalmusal muna? Ay, hindi na po, Nay. Sa trabaho na lang po. Ikamusta mo na lang ako kay Sir Aidan mo, ha? Sige po. Nagsinungaling na naman. Ay, di ba ka naman may dahilan ng bata? Kaya hindi niya masabi sa'yo. May rason. Sige na, alis na ako. Baka makalayo pa yun. Hindi ko masundan. Ano pong kailangan ninyo? Diyan ho ba nagtatrabaho si Pyra? Ay, opo. Assistant po siya ng amo namin. Pwede ko ho kaya siyang makausap? Tuloy po kayo. Andun po sila. Tatawagin ko lang po si Pyra. Si Barbara ang amo ni Pyra. Ate Malu, wala naman eh. Ano daw ho bang pangalan? Sabi niya, kaibigan siya. Saan kaya yun? Natatakot ako na bakit isang araw mabawi na lang ni Barbara yung anak niya tapos ako kalimutan na lang ni Pyra. Sige po, Sir Aidan. Mauna na po ako. Sige, bahala ka. Pag dumating dito si Pyra, hindi ko ikukwento sa'yo yung pinag-usapan namin. Dito na lang ako. Ay! Oh, And, Sir Aidan. Pyra, kamusta ka? Okay ka lang ba? Okay naman ako. May itatanong lang ako. Isa ba sa inyo yung bumisita sa akin kanina sa bahay ni Madam B? Andito lang kami the whole day, Talaga? Di bali na yun. Pyra, kwentuhan mo naman kami. Anong pinag-usapan niyo ng nanay mo? Siguro okay na kayo kasi nandun ka pa rin kay Madam B. Sir Aidan, hindi ko kayo maintindihan. Hindi ka ba kinausap ng nanay mo kagabi? Kasi dumaan dito yung nanay mo kahapon eh. Hinanap ka niya sa amin. Pumunta siya rito? Ano sabi niya? Naku, ibig mo sabihin, hindi pa rin kayo nag-uusap? Kasi Pyra, alam na ng nanay mo na hindi ka nagtatrabaho dito. Pero hindi namin sinabi sa kanya na doon ka nagtatrabaho kay Madam B. May bisita po si Pyra. Ho? Sino daw po? Ate Malu, wala naman eh. Kanina kasunod ko lang siya eh. Tapos iniwan ko sa salon. Bilang nawala. Ano daw ho bang pangalan? Sabi niya, kaibigan siya. Hindi kaya si Ina yun? Nay. O saan ka galing? Buong araw kang wala. Pyra, huwag ka mahiyang magsabi sa akin ng totoo, ha? Dahil hindi ka naman nahihiyang magsinungaling sa akin araw-araw. Nay, sorry po. Ngayon ka lang magsusorry? Anong akala mo, ha? Matatago mo sa akin to? Halos 1 buwan ka nagsisinungaling sa amin. Sinusuway mo ko. Dinagdagan mo pa yung kasalanan mo. Hindi ka lang nakikipagkita kay Barbara. Doon ka ba nagtatrabaho sa kanya? Nay, kaya ako lang naman po nagawa yun dahil kailangan ako ni Madam B. Intindihan niyo naman po ako, Nay. Alam ko lahat ng dahilan mo, Pyra. Pero isang tabi mo lahat yon. Kung ako talaga nire-respeto mo, lalayuan mo na iiwasan mo na yung Barbarang yan. Nay, hindi ko naman kayo maintindihan eh. Bakit niyo ba ako pinapalayo sa kanya? Hindi naman siya masamang tao. Wala akong pakialam sa kanya! Pero Nay, ako may pakialam ako sa kanya dahil malaki ang pananagutan ko sa kanya. At sa akin? Sa akin wala? Okay lang nasaktan mo ako dahil may obligasyon ka sa ibang tao? Nay, hindi lang naman kayo ang dapat kong isipin eh. Hindi lang po kayo ang mundo ko. Hindi mo kailangan sumama sa mundo ni Barbara. Maraming mag-aalaga sa kanya kung yun lang ang iniisip mo! Nay, tumutulong ako sa kanya dahil ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanya, Nay. Mas mahirap naman yung sitwasyon niya kaysa sa inyo eh. Hindi naman ako gaya niyo. Sarili lang ang iniisip niyo eh. Ano? Ha? Galit ka sa akin? Susunugin mo rin ako? Nay, sorry.
Pyra, anak. Hindi ko sinasadya, ate. Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko naman kasi maintindihan. Bakit mo pinipilit pa rin na yung gusto niya? Hindi na lang yung sundin niya ako. Tama na. Hindi ko gustong pasakitan si inay. Pero sana maisip din niya na sumasama din ang loob ko sa mga pagpabawal niya. Hindi ko na talaga siya maintindihan. Ako na lang po mag-isang pupunta sa ospital para bisitahin si Madam B. Hindi ka na pupunta sa kanya. Pero bakit naman po, Nay? Basta sinabi ko, hindi ka nadadalaw sa ospital. Hindi mo na makikita yung Madam B na yon kahit kailan. Hindi mo siya nanay, Pyra. Ako lang ang nanay mo. Ako lang! Hindi ko naman kayo pinagpapalit. Ikakamatay ko muna bago kanya makuha sa akin. Ikakamatay ko bago kita ibigay sa kanya. Mahal ko si inay. Hindi ako natutuwa na nasasaktan ko siya. Pero bakit hindi rin madali sa akin ang hinihiling niya? Hindi ko kayang talikuran si Madam B. Bakit ba kasi gusto ni inay na gawin ko yun? Mabait naman si Madam B. At masaya ako kapag kasama ko siya. Eh baka naman sumusobra ka naman masyado, Merly. Eh syempre iba pa rin yung pinagbuhatan mo ng kamay ang anak mo. Eh buti ko sanang biglang nabuntis. Eh kahit sampal-sampalin mo yan, babakapan pa kita. Eh, Ate Ignacia, nabigla lang naman ako eh. Tsaka isa pa, eh, sino pa bang didisiplina sa kanya kundi ako? Tama rin yun para matuto siya, tumigil na siya. Pero Merly, kung ito ba'y si Pyra eh sa iba na masukan, hindi dyan kay Barbara, magiging ganyan ka pa rin makagalit o mas mabilis kang mapapawi sa galit? Ate Ignacia, nagsinungaling ang anak ko. Kahit sino pang amo niya, kung malalaman mo nagsisinungaling sa yung anak mo, ganito talaga ang reaksyon mo. Sumusobra na siya eh. Diba, lagi na lang siya nagsisinungaling sa atin. Sa akin. Eh kaso mukhang natakot itong bata. Eh baka kung saan mapunta yun. Buti pa hanapin na lang natin. Marunong siyang umalis, matuto siyang bumalik. Ay naku ate, pasensya ka na nga. Problema ko to eh. Sige na, magpahinga ka na lang. Ako nang bahala sa anak ko. Sige. Una na ako, kahit na ako. Pahinga ka na rin.
mukhang tulog na si nanay. Hindi ko man masabi sa'yo ang totoong dahilan. Ginagawa ko naman ang lahat ng to dahil mahal kita eh. Sana sapat na yun para huwag ka na magtanong pa. Ayoko lang mawala ka sa akin. Ayoko. Excuse me, bilis na po kayo pupunta? Pupuntahan ko lang po sana si Sir Aidan. Wala na, sarado na sa taas. Yung bahay na naman po yung pupuntahan ko eh. Wala siya dyan, umalis siya. Umatin siya ng music festival. Ganun ba? Hihintayin ko na lang po siya dito. Ako, miss, sa makalawa pa ang balik niya. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang sa ibang araw. Ganun po ba? Sige po, kuya. Salamat na lang po. Sige. Jeff, kung pwede sana, huwag mo na lang akong dalawin dito. Huwag na rin tayo magkita. Di kita kayang layuan, Pyra. Pakiramdam ko, parte ka na talaga ng mundo ko, ng buhay ko. At hindi ako magiging kumpleto kung wala ka. Barbara, what's wrong? Daniel, ang sama ng panaginip ko. Pirates in danger. Are you serious? Hanggang panaginip mo ba naman, nandiyan pa rin si Pyra? Talagang may istorbo ang tulog natin dahil sa kanya? I'm sorry, Daniel. I'm sorry if I woke you up. Sige na, magpahinga ka na. Wala na talaga akong ibang mapupuntahan. Ang mabuti pa, hintayin ko na lang ako umaga dito. Diyos ko, kabalik ka rin naman ng mga panaginip, diba? Siguro naman tulog na si Pyra ngayon. Ligtas at nahihiling sa loob ng bahay nila. Pyra? Guard! Guard, tahi payong! Pyra? Ano ginagawa mo dito? Halika! Ano nangyari sa'yo? Halika na sa loob!
Inumin mo na muna to, ha? Salamat po, Madam B. Nakakaya naman po kasi kayo dapat yung pinagsisilbihan ko. Pahira, wag mo na munang isipin yun. Hayaan mo na muna na ako muna mag-alaga sa'yo, ha? Ano ba kasi nangyari? Alam mo, sa totoo nga, panaginipan kita. Totoo po. Oo. And it was a very bad dream. Huwag na lang natin pag-usapan. Ang importante, nandito ka at ligtas. Ano ba kasing problema? Hindi pa rin po kasi kami nagkakaayos ni Nanay. Kaya umalis po muna ako sa bahay. Alam mo, Pyra, siguro mas mabuti na muna na umuwi ka sa inyo. Sigurado ako nag-aalala sa'yo ang nanay mo at miss na miss ka na nun. Gusto mo ba ihatid kita para makapag-ayos kayo tsaka makapag-usap? Sinubukan ko na naman po umuwi. Pero nakita ko na nakapatay na yung ilaw, tapos nakalak na rin yung pinto. Pakiramdam ko po talaga galit pa rin sa akin si Nanay. Pyra, kung ano man yung pinagdadaanan yun ng nanay mo, hindi ko na yun nag-usisain. Pero kung gusto mo ikwento dito ko, handa ako makinig sa'yo. Tsaka na lang po natin pag-usapan, Madam. Pasensya na po. Walang problema. Basta ang importante sa akin, alam mo na nandito lang ako para sa'yo. Tsaka sa susunod, Pyra, please, kung nandyan ka na rin lang sa labas, mag-doorbell ka na, ha? Madam, nakakaya naman po sa inyo eh. Baka mastorbo ko pa kayo. Pero kahit kailan, hindi ka magiging istorbo para sa akin. Salamat po, Madam. Huwag ka na umiyak. Ngayon lang po nagalit si Nanay ng ganun sa akin. Alam mo, Pyra, kung nagalit man sa'yo ang nanay mo ng ganun, ang ibig sabihin lang nun, mahal na mahal ka niya. Kasi alam mo, wala namang nanay na nakakatiis anak eh. Kaso, kahit nagpaliwanag na po ako sa kanya, parang hindi niya naiintindihan. Alam mo, ganito na lang ang gawin mo. Patulog ka na, magpahinga ka. Dahil sigurado ako bukas pagising mo, nakalipas na yung init ng ulo ng nanay mo at magkakaayos din kayo. Madam B, kung wala po kayo ngayon, wala akong makakausap. Wala rin pong makakapagpaliwanag sa akin. Masaya ako, Pyra, na sa akin ka lumapit. Maraming salamat po, Madam B. Sige na. Good night, Pyra. Good night po. Ate. Ano ka ba, Barbara? Hating gabi na, sa ka ba galing? Chinek ko lang ate yung mga pinto para masiguro ko lang nakakandado lahat. O bakit ikaw? Ba't di mo na ipaubaya sa mga maids sa guards yun? Alam mo na, ganyan yung mukha mo, pasugpot-sugpot ka pang mabigla-bigla dyan. Naku, ka na nga. Saka na. Gugulat pa eh. Sana tama si Madam B. Sana lumamig na rin kaagad ang ulo ni Nanay. Bukas na bukas, uuwi din ako para makipag-ayos sa kanya. Siyang Ignacia! Siyang Ignacia! Siyang Ignacia! Siyang Ignacia! Ano ba naman yung aga-aga ini-store mo yung tulog ko? Eh, mag-beauty sleep ako? Wala mo ba dyan si Pyra? Eh, di ba nga umalis kagabi? Ano ba naman, Merly? Mag-uulyanin ka
dyan, ha? Akala ko kasi tumuloy dyan sa'yo eh. Ayan. Pagkatapos mong tiis-tiising kagabi, galitan kagabi, o ngayon, hinahanap-hanap mo siya. Tingnan mo nga itsura mo, oh. Mukhang hindi ka natulog. Hindi nga kasi, inaabangan ko siyang umuwi eh. Siguro nakatulog ako, hindi ko alam. Baka nagbabaka sakali akong sa'yo tumuloy. Pero kung wala dyan eh, baka na kay Sir Aidan. Pupuntahan ko na lang, sumama mo naman ako, Chang. Bakit? Kasi baka may tampo pa sa yung anak mo. Wag na nga, wag ka nang sumama. Hindi, sasamahan kita ito naman. Sasamahan naman kaya kita. Tingnan mo yung ayos mo. Sa bagay, uso naman yan. Ito, gagalit-galitan ka kasi hindi mo naman kayang tiisin. O ano, huwag mo kasing masyadong sinasakal para hindi nagre-rebelde anak mo. O, sandali ha. Bihis ka na, magbibihis na ako. Samahan kita. Tsaka lang, dali lang. Dito ba yun? Dito yun. Saan? Dito. Ito. Tao po! Sir Aidan! Excuse me, ma'am. Ano po kailangan nila? Si Sir Aidan ho, di ba dito ho siya nakatira? Sa taas po. Pero wala po siya dyan, out of town. Sa isang araw pa po ang balik niya. So, ibig niyo po sabihin walang tao dito? Yun nga po yung sabi ko, wala nga po siya dyan. Sabi ko nga, wala nga daw dito. Sige, salamat ho. Sige. Dali naman. Bakit ganyan yung mukha mo? Parang may gusto kang sugurin. Eh kung wala dyan si Pyra, alam mo na kung nasan siya. Malamang, nandun kay Madam Binya. Ito naman, di ka pa naman sigurado. Nagkagalit ka na kaagad. Halika, puntahan natin na magkaalaman na. Galit ka talaga. O Manong Earl, ibayad mo to sa clubhouse, ha? Association dues to. Sa opisina, ibayad mo, ha? Salamat po. Dito na lang ho. Dito na ba? Huwag pa yung aalis, kuya. Tayo nyo na po kami. Ikaw yung naghahanap kay Pyra nung isang araw, di ba? Oo, andyan ba siya? O, tawagin ko po. Kailan pa ba siya nandyan? Kagabi pa po. Nagkaaway po yata sila ng nanay niya kaya dito po nagpalipas ng gabi. Sandali lang po, tatawagin ko po para kayo po yung makapagkwentuhan. Hindi na lang. Pakisabi na lang sa kanya. Dumaan yung nanay niya. Ay, hindi. Sabihin mo sa kanya, kalimutan niya ng may nanay siya. Hello? Sir! Sino kausap mo dyan? Nanay po ni Pyra, sir! Patuloy mo na ba yung panliligaw mo kay Pyra? Ngayon nabasag mo na si Cindy? Huwag mo sabihin na tutorpe ka pa din. Hindi na, dude. Desidido na talaga ako. Diligaw ko na si Pyra. Lumayas ka dito! Lumayas ka! Lumayas ka! Hindi kita kailangan dito! Lumayas ka! Nay,